O ano na, BBM? Ano na? Magdi-deny ka pa rin? Ang ICC na mismo ang nagsabi, mga kababayan, na mayroong kooperasyon ang gobyerno ng Pilipinas sa paghuli kay PRRD. Mayroon silang cooperation sa ICC. Dahil ilang beses na pong pinagsasabi ni BBM, mga kababayan, na wala kaming kooperasyon dyan sa ICC dahil wala yung jurisdiction sa amin. Nakipag-cooperate yan doon lang sa Interpol. So, paano na ito? Nilaglag ka na ng iyong amigo, BBM. Ang ICC na mismo ang kumumpirma na mayroong cooperation ang ating bansa. Panoorin nyo po, ha? Did the ICC or did the Philippine government coordinate with the ICC before the former president's arrest? I think that there is an arrest warrant that was issued by the ICC judges, and of course, naturally, when an arrest warrant is pakinggan nyo, mga kababayan, ha? Delivered, then it is communicated to the states on... Oh? It is communicated. So, mayroong pag-uusap, mga kababayan. Sa state, meaning dito sa Pilipinas, na kung saan aarestuhin. On the territories of which the suspect might be present. So, it's totally normal that... Hindi lang yan, ha? Pakinggan nyo later on. Pakinggan nyo pa. After an arrest warrant is delivered, we contact the states to ensure... Oh, we contact the states. Hindi yung USA, ha? Kundi ang state na tinutukoy niya, mga kababayan, ang Pilipinas. The surrender of the arrest and surrender of the suspect. So, anong pinag-usapan nyo? Akala ba namin wala? Because I understand there was a statement before by the former... there was a statement before by President Bongbong Marcos saying that we will not cooperate with the ICC. Oh, good job, Maris. In fairness, mga kababayan, you asked the right question. Sinabi daw ni Bongbong, mga kababayan, dati na hindi makipag-cooperate sa ICC dahil walang jurisdiction. It has no longer jurisdiction to the Philippines. But right now, the former president was surrendered to the ICC. That's why the question of whether the Philippine government coordinated with the ICC. Oh, nakipag-coordinate ba sa ICC? Pakinggan nyo, ha? Prior to the arrest of the former president. Now, the issue of the cooperation, as I said, it was for the Philippines authorities to cooperate with the international accountability mechanisms and with the ICC, and we are... Oh, see? Kinumpirma, mga kababayan. Para sa ICC, dapat daw makipag-cooperate ang Pilipinas sa kanila. Ginawa ba ni BBM? Sagutin mo kami, ginawa ba? Really grateful that this was done. Oh, this was done. Past tense, mga kababayan, ha? Done, meaning tapos na. Do, did, done. Mayroong kooperasyon ang Pilipinas, mga kababayan. Labag yan sa ating saligang batas, mga kababayan. Wala nang jurisdiction dito sa atin. Bakit ka pa makikipag-cooperate? Isinuko mo ang iyong kapangyarihan sa kamay ng mga banyaga? To make the truth clear for everyone and to see the process of justice. Wow, process of justice. Akala ba namin the court of last resort yung ICC? Wala na ba kaming korte dito? Para na bang inamin ng ICC at ni BBM, mga kababayan, na palpak na ang judicial system sa ating bansa? Okay. As for the cooperation with the Philippines, as I mentioned, after an ICC pretrial chamber delivers an arrest warrant, it has to be communicated to the different states in order to ensure the arrest and surrender. Sabi ni BBM, wala. Interpol lang daw ang communication nila, mga kababayan. Dahil hindi nila ginagalang ang jurisdiction ng ICC. Paano na yan, BBM? Oh, ilaglag ka. Of a suspect. So it's a natural process. Alright. Natural lang man daw. Alam naman natin, mga kababayan, na talagang mayroong communication. Bakit hindi pa kasi aminin? Dahil, mga kababayan, mayroon niyang repercussion. Mayroon niyang pananagutan. Impeachable siguro yan, mga kababayan, yung ginawa ni BBM ngayon. Kaso nga lang, hindi rin mai-impeach. Dahil andun na hawak nila lahat, mga kababayan, mga kongresista. View Duterte's case as a gift to the ICC, noting that the court's conviction record primarily involves African warlords. They suggest that this case is a significant boost for the ICC. How would you respond to such claims? Ang sabi ni Roque, mga kababayan, nagpapasikat daw itong ICC dahil nababatikos daw sila kung bakit mga Aprikano lang daw ang kanilang tinutugis, mga kababayan.
after na batikos, o gendrant, itong final ng mga makakaliwa. Diyos me, yung makakaliwang grupo pala mga kababayan, ang nasa likod nito. Yung mga dinurog ni PRRD, mga inline sa kanilang ideology ng mga NPA. Ito pala ang nasa likod talaga mga kababayan ng kasong ito. Ganti kay PRRD. Tapos, ginawa nilang kasangkapan itong media, ginawa nilang kasangkapan din itong mga dilawan, mga bangagan, masama-samang babangag muli mga kababayan. Pinagkaisahan nila si PRRD dahil takot sila mga kababayan sa influensya ni PRRD at ni VP Sara Duterte. Well, first, I think all cases before the ICC are about very serious crimes. About mass crimes. By definition, the jurisdiction of the ICC is about war crimes, crimes against humanity. Sagutin mo kami, ICC. War crimes ba ito? May gera ba dito sa atin mga kababayan? Wala. Although war on drugs yan, pero hindi naman talaga yan war. Dahil ang tinutukoy na war mga kababayan, digmaan. Literal na gera. Crimes against humanity. Bakit 43 lang? At hindi nga si Digong ang direct suspect. And genocide in certain... Genocide! Paano naging genocide yan? 43 ang inyong bintang. At 2011 to 2019 pa. At yan mga kababayan, kung mayroon man kayo pinagbasihan, ay ang mga naggurgur ay adik, durugista at mga kriminal. Paano nyo mapatunayan na si Duterte ang may gawa niyan, ha? Cases of crime of aggression. These are very serious and very grave crimes. So all Kaya nga, grave and serious ang inyong binibintang. Ang tanong, bakit nyo agad kinulong si Tatay Digong? Hindi nyo man lang tinimbang yung mga ebidensya mga kababayan na for sure, sigurado tayo lahat iyan gawa-gawa. Cases before the ICC are important. And for us, it's very important to always remember that why we are doing all of this is because victims have suffered. Wow! Why you are doing all of that? Just for the politics. Period. Pinupolitika mga kababayan Ginagamit ang political tool itong ICC mga kababayan. Diyos me. Magkano ang dahilan? Magkano ang dahilan? And they deserve to know the truth. And accountability has to be there in order. Deserve to know the truth? Tapos ang mga testigo nila mga kababayan, sinabato-bato, mga sinungaling. Ang trabaho namin ay pumatay ng tao. Tapos sabi ng reporter, ilan na ba ang napatay mo, sir? Wala pa. Mio, wala pa pala. Sila Las Cañas, mga sinungaling ilang beses na mga kababayan. Caught in the act under oath, ha? Liar. Ensure for the future, a better future for everyone. Wow, future ng mga bangag siguro. Hindi na tayo magtataka mga kababayan na napagkaisan si Tatay Digong. Itong mga rebelde o mga NPA, mga inline ang kanilang mga ideology. Sama-sama silang babangag muli. Yan naman ang nasa likod ng kaso ng PRRD. Granted agad mga kababayan dyan sa the Netherlands na kung saan coincidentally ang bansa rin na nag-harbor kay Joma Colsison na leader ng NPA. Dahil mga liberal-minded yan mga kababayan Sa makatuwid, hindi nga big deal sa kanila ang drug use dyan. At sabi ni Sasrogando Sasot, yung Netherlands, malapit na yang maging narco state. Now, that being said, we need to understand that historically, most of the cases before the ICC were related to conflicts in Africa. But that's because the African states themselves had asked the ICC to open an investigation about it. Or because the Security Council of the United Nations also asked the ICC to open an investigation in relation to Libya and Sudan. Eto ngayon mga kababayan, humingi ba ang gobyerno ng Pilipinas na kasuhan si Duterte? Ang nagsampa ng kaso kay Duterte mga kababayan ay yung mga makakaliwa. Ginamit ang sangkapan sina Trililing, Alejano, yung mga bugok mga kababayan. Hindi nga nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas, di ba? In Africa. But that was a certain amount of years ago. Since then, the ICC has opened other investigation, whether in regard to Ukraine, to Afghanistan, to Philippines, to Palestine, and in other places. So it's no longer only about a certain region. The ICC jurisdiction is... how about yung mga bansa dyan sa Europa na ini-airstrike yung mga taga-ibang bansa? Hypocrites mga kababayan, hypocrites. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na ang ICC na mismo ang nagsabi, positive mga kababayan, na mayroong kooperasyon ang gobyerno ng Pilipinas doon sa kanila. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.